Dahil doon ay naniwala agad sa kanya ang lahat at mabilis na uto sa matatamis niyang salita. Napatingin naman ito sa taas dahil bigla na lang lumabas doon ang isang anghel. Bumunot agad ng baril ang kanyang kasama para barilin ito dahil hindi naman daw pala ito totoo ayon sa kanilang leader. Pero, pinigil naman agad siya ng Enlightened One dahil ang anghel na yun daw ay hindi gawa sa laman at dugo kaya wala silang magagawa laban doon. Ang totoo daw nilang mga kalaban ngayon ay ang mga representatives na nagtatrabaho para sa kanilang God. Kaya, sinabi nito na lahat ng kanyang mga kasama na hanapin nila at dalhin sa kanya ang lahat ng makikita nilang mga representatives ng kanilang God. Sa loob ng laboratory kung nasaan ang microscopic world number 1 ay makikita natin na inaayos ni Robert ang suot ng ating bida. Sinasabi ng bata kay Lee na wag muna siyang kumilos ng kumilos dahil kailangan niyang sukatin ang kanyang katawan ng mabuti. Medyo nairita naman ang ating bida sa kanilang ginagawa pero sinabi nito na kaya niya itong tiisin kung magagawa nila ang kanilang plano. Pinaliwanag naman sa kanya ng bata na ang nagagawa ng kanyang damit ay gagayahin nito ang kanyang ginagawa doon at ipapakita nila ito sa world number 1 gamit ang high-resolution cameras. Dahil doon, pwede daw nilang gawin kahit ano at kahit sino ang kanilang boss. Natuwa naman ang ating bida sa kanyang mga narinig kaya sinabi nito na tapusin na agad nila ito para maumpisahan agad nila ang plano. Pagkatapos noon ay lumipat naman na ulit ang ating storya sa miniature world. Sa isang parte ng city ay makikita natin na merong lalaking tumatakbo at sinasabing nababaliw na ata ang lahat ng tao doon. Nakapagtago naman ito sa isang eskinita pero napansin din niya na nandoon na rin ang mga sumusunod sa kanya. Habang tumatakbo palayo ay iniisip nito na binigay sa kanila ng God ang kanilang buhay at pinoprotektahan sila nito laban sa mga delubyo. Dahil daw sa ginagawa ng mga ito ay hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanila at kung ano ang gagawin ng kanilang God. Meron palang nag-aabang sa kanya sa daanang yun kaya pagdating nito sa dulo ay bigla na lang siyang hinampes nito sa mukha. Nung dumating na din doon ang iba pa niyang mga kasama ay sinabi ng iba na gusto na sana nila itong patayin. Pero, pinigilan naman agad sila ng kanilang kasama at sinabi na kailangan daw nila itong dalhin kay Antiphen dahil parte ito ng gagawin niyang speech. Sa lugar kung nasaan ang Enlightened One, maririnig doon ang sigaw ng mga tao na Long live the Enlightened One. Tinaas ni Antiphen ang kanyang kamay sa harap ng mga ito at sinabi na hindi nila dapat paniwalaan ang God na sinabi lang sa kanila ng mga representatives kaya sumunod na lang sila sa kanya, ang tunay ng God ng bagong panahon. Nung nakuha na niya ang atensyon ng lahat ng nandoon ay tumingin na ito sa kanyang mga kasama at binigay na ang signal. Dahil doon ay dinala na nila sa kanya ang nahuli nila kanina at sinabi nito sa lahat na ang representative na yun ang gumagawa ng masasamang gawain ng kanilang God. Kaya, nilabas na ng Enlightened One ang kanyang kutsilyo at sinabi na hindi na daw sila mananakawan ng oras ng mga ito. Simula sa oras na yun ay papatayin daw nila ang lahat ng representatives ng Peking God na yun para mabalik na sa kanila ang kalayaang matagal nang kinukuha sa kanila. Pero, bago pa lang niya ito matuloy ay bigla na lang kumidlat at kumulog ng sobrang lakas. Pagkatapos noon ay merong nakitang kakaiba ang kasama nila sa karagatan kaya tinuro niya ito sa kanilang leader. Nung tumingin doon si Antiphen ay nakita niya na meron ngang kakaiba sa loob ng tubig. Pagkatapos noon ay bigla na lang tumaas ng sobra ang tubig kaya sinigaw niya sa lahat na merong tsunami. Bago pa sila makapag-react ay unti-unti nang tumaas ang tubig kaya mabilis na silang nagtakbuhan. Nagsigawan naman agad ang mga ito at tinawag ang kanilang leader na si Enlightened One para manghingi sa kanya ng tulong. Pero, tumulo na lang bigla ang luha ng isa nung nakita niyang hindi sila pinansin ni Antiphen dahil ang sarili lang nito ang kanyang sinagip. Sa loob lamang ng ilang minuto ay makikita natin na halos lumubog na ang buong city sa tubig dahil sa tsunami. Naalala naman ng Enlightened One kung nasaan ang pinakamataas na gusali sa kanila at pagdating niya doon ay sinabi niya na maliligtas siya pag nakapunta siya sa taas nito. Makalipas lamang ang ilang sandali ay narating na nito ang tuktok pero bago pa ito makapagpahinga ay nagulat na naman ito dahil merong isang barko na galing sa malaking alon na papunta sa kanyang direksyon. Hindi naman siya nito tinamaan pero makikita natin na doon ito napunta sa kanyang gilid. Napagtanto nito na hindi pala nanggaling sa malalaking alon ang barko dahil nakita niya kung saan ito nanggaling.
Binato daw pala ito sa kanya ng isang higanteng nilalang na nandoon sa dulo ng kanyang paningin. Para makita ito ng mas malinaw ay pumunta ang Enlightened One sa dulo at tumingin ng mabuti sa kakaibang nilalang na bigla na lang lumabas sa kanilang mundo. Nung nakita na niya ito ng mabuti ay napaatras na lang ito at nahulog sa lapag dahil sa takot at sinabing iyon ay isang demonyo. Nagulat naman ito nung bigla na lang may tumawag sa kanya sa gilid at sinabing mabuti na lang daw ay buhay pa ang Enlightened One. Makikita sa reaksyon ng mukha ni Antiphon ang pagtataka kaya tinanong nito kung paano sila nakaligtas. Pinaliwanag naman sa kanya ng lalaki na ilan na lang silang natitira sa kanilang kulto dahil sinubukan niyang kontakin ng iba nilang base pero mukhang nasira na ang lahat ng ito dahil sa tsunami. Hindi naman alam ng kanilang leader kung ano ang iisipin dahil kahit wala itong pake sa mga tao niya ay madami pa rin naman itong ginawa para matayo ang kanyang kulto. Bigla naman itong nagalit kaya sinigaw nito na bakit ngayon pa ito nangyari kung kailan malapit na siyang maging god ng bagong panahon. Natigil naman ito nung sinabi sa kanya ng isa na naniniwala pa rin sila na siya ang The Chosen One. Pero, nagtatanong na daw ang iba sa kanila at iniisip na baka nangyari daw ito ay dahil sa pagtanggi nilang magbigay ng lifespan sa mga representatives at pagsira sa pangalan ng kanilang god. Hindi naman natuwa doon ang Enlightened One dahil isang kwento lang naman daw kasi ang creator na si Mr. Lee na gawa ng mga royals at representatives para kontrolin ang mga tao. Hindi naman na ito pinansin ng lalaki dahil habang nakatingin ito sa naglalakad na nilalang ay sinabi nito sa kanyang leader na na-offer na sa Peking God si Guriel. Hindi naman alam ni Antiphon kung bakit bigla nitong binanggit ang pangalang yun kaya tinanong niya ito kung sino naman yun. Tinanggal nito ang kanyang hood at sinabi sa Enlightened One na nung mabilis na tumataas ang tubig ay nanghingi ito ng tulong sa kanya pero hindi niya ito pinansin. Hindi daw ba nito alam na ang anak niyang si Guriel ay ang isa sa pinakatapat na tagapaniwala ng kanilang kulto? Seryoso nitong tinanong na bakit hindi nito sinagip ang kanyang anak kung siya nga talaga ang Chosen One at ang bagong god ng panahong yun. Akala ni Antiphon ay tataksilin na siya ng lalaki kaya galit nitong tinanong kung magagawa ba talaga niya ito sa kanilang kulto. Yumuko naman ito sa harap ng kanyang leader at sinabi na hindi niya yun magagawa dahil gaya nga ng sinabi niya kanina ay naniniwala pa rin talaga siya na ang Enlightened One ang Chosen One at siya lang ang makakapagligtas sa kanila sa kapahamakan. Kaya, mabilis nitong inatake ang kanyang mga kasama para mawalan sila ng malay. Hindi naman alam ni Antiphon kung bakit ito ginawa ng lalaki kaya mabilis itong umatras palayo at tinanong kung ano ang kanyang binabalak. Dahan-dahan itong lumapit sa kanyang leader at sinabi na para tumigil ang god sa kanyang ginagawa ay isasakripisyo nito sa kanya ang Enlightened One. Pagkatapos noon ay lumipat na muna ang ating storya sa laboratory kung nasaan ang ating bida. Habang nakatingin sa microscopic world at tinitignan ang data nito ay sinabi ni Robert na mahigit 1,000,000 na ang namamatay dahil sa tsunami. Nung narinig naman ito ni Gaoming ay sinabi agad niya sa kanilang boss na kailangan agad nila itong itigil dahil kung hindi ay mauubos ito at babalik na naman sila sa umpisa. Hindi naman ito pinakinggan ng ating bida at sinabi sa kanila na hindi pa ito sapat. Kung hindi niya makukuha ang lahat ng benepisyo ng mundong iyon ay hindi na dapat ito mabuhay dahil ang layunin lang naman daw ng mundong iyon ay para makakuha siya ng oras. Pagkatapos noon ay tinanong na ulit nito kay Robert kung nakita na ba nila kung nasaan ang nag-umpisa ng kultong iyon dahil nauubos na ang kanyang pasensya. Nung narinig ito ni Mr. Gaoming ay binatukan agad nito ang bata at sinabing bilisan na niya ang paghahanap. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nakita na ito ni Robert at sinabi na sa ating bida na malapit lang daw ito sa kanyang lokasyon. Tinignan pa nitong maigi ang kanyang screen kaya sinabi nito na sakto daw ang kanyang pwesto dahil nasa harap na daw niya ang kanyang hinahanap. Nung nakita na rin ito ng lalaking kasama ni Antiphon ay inisip agad nito na nagpakita na ang god na lumikha sa kanila. Pilit namang iniiba ng Enlightened One ang isip ng lalaki at sinasabing hindi ito ang kanilang god dahil isa lamang daw itong malaking monster. Dahil alam na ng time merchant na nasa harap na pala niya ang kanyang hinahanap ay bumuelo na ito at bigla na lang sumigaw ng sobrang lakas. Dahil doon ay napatakip na lang ng tenga ang dalawa para hindi masira ang kanilang mga pandinig. Sa laboratory, makikita natin ang ginagawa ng ating bida sa harap ng microscopic world.
Nung nakita naman ng dalawa ang kanyang ginagawa ay inisip ng mga ito na mukhang enjoy sa kanyang ginagawa ang kanilang boss. Sa paningin nito, puro alikabok lang daw at mga patak ng tubig ang kanyang nakikita kaya sinubukan niya itong alisin sa kanyang mukha. Pero, ang nakikita naman sa miniature world ay sinisira nito ang lahat ng nasa kanyang harapan. Nakaligtas naman doon si Antiphon pero natatakot nitong sinabi na nasira nito ang buong gusali sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay. Inisip nito na ganun pala talaga ang tunay na lakas ng isang god. Nung nakita na ng ating bida ang leader ng kulto ay sinabi nito na maswerte pa rin ito dahil hindi siya namatay sa ginawa niyang tsunami. Pero, dahil magkaiba ang kanilang salita ay hindi alam ng Enlightened One kung ano ang sinasabi nito sa kanya. Nakita naman ni Lee sa mukha nito na wala siyang ideya kung ano ang kanyang sinasabi kaya naisip nito na hindi nga pala sila marunong mag-Chinese. Inisip naman ni Antiphon na kaya siguro hindi niya ito naiintindihan ay ito ang lengguwahe ng mga gods. Tinanggap na ng Enlightened One na mamamatay na siya doon kaya tumayo na ito at sinabing kahit mawala siya ay hindi niya mababago ang kanyang mga paniniwala. Sinigaw nito na wala daw siyang karapatang kunin ang kanilang mga oras at itira lang sa kanila ang kapiranggat para mabuhay lang saglit. Kaya daw siya nandoon ay para baguhin ang kapalaran ng lahat ng tao at para magkaroon sila ng bagong Diyos. Nakatingin naman sa kanya ng seryoso ang ating bida at sinabi na kahit hindi rin niya ito naiintindihan ay alam niya kung ano ang gusto nitong sabihin. Pero, kahit ano pa daw ito ay hindi talaga pwedeng mamuhay ang mga rebelde sa mundo na kanyang ginawa. Kahit ano pa daw ang sabihin niya at ng mga kasama niya sa laboratory ay siya pa rin talaga ang may huling salita tungkol sa miniature world. Pagkatapos noon ay pinabilis na ng Time Merchant ang oras sa microscopic world kaya lumipas agad ang ilang buwan pagkatapos ng matinding pagbaha at konti lang daw ang nakaligtas dito. Kung ikukumpara sa dati nilang buhay ay malayong malayo na ito dahil kailangan na naman nilang gawin ang lahat para lang mabuhay. Makikita din dito na tinatawag na ulit ni Antiphon na God ang ating bida at tinatanong nito kung bakit hindi pa siya nito pinatay. Sa ibang parte naman, makikita natin na napahinto ang mga taong naglalakad dahil narinig nila ang sigaw ng monster. Habang natatakot ay pinagdadasal ng mga ito na wag na sanang maulit ang nangyari dati dahil sigurado daw sila na matatapos na doon ang sibilisasyon. Natigil naman ang mga ito sa pagdadasal nung tinawag sila ng isang lalaki at sinabi nitong nakita na daw niya kung nasaan ang may kasalanan at ang nagdulot ng delubyong iyon. Nangamba naman ang isa sa kanila at sinabi na wag na lang kaya nila itong puntahan. Lage daw kasing lumilipad doon ang monster at hindi naman sila sigurado kung sasaktan ba sila nito o hindi. Lumapit naman agad sa kanya ang leader at sinabi na hindi niya kailangang matakot. Alalahan na lang daw niya ang mga nawala nilang asawa at anak nang dahil sa lalaking yun. Lahat daw ito ay nagsimula nung siniraan ng Enlightened One na yun ang kanilang god kaya nagalit ito at pinadala sa kanilang mundo ang lumilipad na monster na yun. Hindi daw nila kailangang matakot dahil namatay na ang lahat ng kasama niya sa kulto kaya nag-iisa na lang ito doon. Sumang-ayon naman sa kanya ang lahat at sinabi na baka pagpalain pa sila ng god kung tatapusin na nila ang lalaking yun ngayon. Habang naglalakad ay napansin ng isang lalaki na lumalakas lalo ang alon doon kaya sinabi niya agad ito sa kanilang leader. Wala naman itong pake at sinabi na handa siyang mamatay basta maunahan lang niya ang Enlightened One na yun. Bigla naman silang pinatahimik ni Kalbo dahil nakita na daw nito ang lalaki. Pagkasilap nila dito ay sakto namang sumigaw ng malakas si Antiphon patungo langit. Kaya, inisip ng mga ito kung nasira na ba ang ulo nito dahil sa lahat ng nangyari sa kanilang mundo. Hindi naman naniwala doon ang leader at sinabi na baka naramdaman niyang nandoon sila at ginagawa lang niya ito para akalain nilang nababaliw na siya. Hindi daw ito uubra sa kanya kaya siya na mismo ang pupunta doon para tapusin siya. Habang hawak ang kanyang sibat ay dahan-dahan itong naglakad hanggang sa makarating na ito sa likod ng Enlightened One. Pero, bago pa lang nito magawa ang kanyang binabalak ay natigil ito dahil sa ginawa ng ating bida. Hindi naman natakot doon si Antiphon dahil tinawag niya itong godly at bigla na lang naiyak. Yumuko ito sa lapag at malakas na sinabing nagkamali siya at siya ang nagdulot nito sa kanilang mundo. Handa daw siyang ibigay ang lahat ng kanyang oras para lang mawala ang galit nito at itigil na ang parusang binigay niya sa kanila.
Bigla namang nag-iba ang itsura ng ating bida dahil nakita nito na seryoso ang Enlightened One kaya sinabi niya kay Mr. Gaoming na tapos na siya doon. Dahil doon ay pinakalma na nito ang weather sa miniature world para hindi na ito masyadong mahirapan. Pero, habang umaalis doon ang time merchant ay sinabi nito na huli na talaga ito dahil pag anulit pa nila yon ay tatapusin na talaga niya ang microscopic world number 1.